Wait lang may... Managin. Kaya po, tawag dito na nag-file ako ng tawag dito ng House Resolution sa Congress. Okay, sir. So we started very early on with that resolution. Can you explain to us ano po ba yung intention ng House Resolution 55, sir? Well, doon po sa House Resolution 785 ko, it says that urging the House of Representatives Committee of Energy to immediately conduct an investigation and adopt legislation to the status of distribution of electricity in the city, to ensure that the power that the contribution to preserve the city will not be affected. So, yun po yung pinadala ko na sinabi ko na House sa Congress ko. Very early on in that resolution. Okay, sir. Speaking of brownout, there was a 13-hour-long brownout in Iloilo recently. Tama po ba yun, sir? Yes. And social media was flooded. Dahil nagalit po yung ating mga kababayan sa Iloilo because they were saying the power outages have become more frequent when the new power distribution company enters Iloilo. I think referring to the, as you mentioned in your House resolution, an ongoing legal tussle between PECO and more. What can you say about this, sir? Kawawa talaga eh, kasi especially now, our heat index is reaching mga 40, 41 degrees. Very dangerous levels of heat index. Tapos
you have a pandemic which forces people to stay inside their houses, napakainit. Sa 13 hours yung brown out. Yes po, ma'am. Actually, as part of our advocacy po sa Visayas Development, as again, I'm a new congressman, but I have already done a lot for Visayas Development. No? One of my advocacy is to pave the way for economic growth and development and eventually bring comfort and prosperity to my fellow Visayas. I have advocated for rural development, health and education. In fact, I was able to obtain various infrastructure projects for several towns in Luzon, Mindanao, and mostly in the island of Visayas. Some of my projects vary from multi-purpose halls, part-to-market roads, and bridges, to emergency and evacuation centers, as well as non-infrastructure projects such as cash work programs for scholarship grants for the service students. No? As you will know, a stable and reliable electric grid in the vital to the Visayas development, especially now that we are experiencing this global pandemic, no, of COVID-19. We are in critical time right now, and this challenging phase in our lives, with most of us stay at home more than we usually did in the past. It is important for us to have a stable source of electricity. Kaya na po, tawag dito, importante sana na walang brownout kasi gusto ng mga tao may nasa loob ng bahay. Naka-stay at home tayo para po makaiwas tayo sa pandemic. Ano? And then, this is even crucial, not only because we are in a pandemic that requires us to stay indoors, di ba? But because we are in the middle of the summer where temperature sensors ridiculously high, napakainit po ngayong panahon na to. So, pag palaging brown out, hindi po tayo nakakalabas sa bahay, so affected talaga yung mga consumer. So that's why I have seen from various news reports also that there is an ongoing struggle of control distribution in the city. Yun nga po si More at saka si Peco. So, consumer in the city have been troubled by frequent powers and interruption even since last March. In this regard, I filed the resolution number 75, sinabi ko kanina po, enable the House Committee on LFD to ensure that the legal dispute between More and Peco will be aggravate the predicaments of the consuming public. An investigation into the status of the distribution of electricity in the city will ensure that power distribution will not cease and the people of Iloilo City will not be affected dito sa problema ng dalawang power distribution company. So, yun po, ma'am. Tama ka, sir. No? Kasi given the pandemic and then it's summer, hindi lang siya issue ng mainit, but actually it affects the health of people pag wala kang kuryente ngayon at this time. So, compared to Manila, sir, where consumers normally complain of high electric bills, ganun din po pa sa mga probinsya. And ano po yung pwedeng gawin ng mga power companies or rural cooperatives natin, electric cooperatives, to protect consumers from unjustifiably high power rates? Well, pinakamaganda sana niyan, ma'am, sumagot yung kasama ko, si Congressman Presley. Gawa po nung nasa tawag dito, nasa electric, ano siya. Number one po, para makatipid po din po dapat yung mga power company, nakikita po dapat kasi maraming nagkakaproblema dahil sa mga sirkito nila minsan, umiinit, gawa nung nasanay kasi tayo before na hindi naman tayo normally sa loob ng bahay palagi, ano? So yung mga consumables natin sa air condition, marami po. Kasi mga bata nasa loob ng bahay, yung pamilya nasa bahay. So, yung isa nakikita kong problema minsan, nagkakaroon ng problema sila, yung nagkakaroon ng short circuit, gawa nung napatakas ng kuryente ang dito, ang nagagamit, ang amperahe. So, ang napapansin ko, nire-repair po nila, tinatransfer nila from one transformer to another. Yan yung isa ko nakikita na ginagawa ng mga power utilities. Just
just a quick follow-up lang, sir, dun sa nabanggit niyo kanina, no? Because there's a legal battle between Panay Electric Company and More Power. Yung More, sir, the new distributor, More, been conducting maintenance during the lockdown period despite circulars from DOE na wag dapat mag-conduct ng maintenance during that period. Is this something that will be brought up during the potential committee hearing, sir? Yes po, ma'am. Dapat kasi tawag dito, iniwasan po natin yung power interruption. Gawa nga po yung mga tao po mostly ngayon nasa loob ng bahay. So pag walang kuryente, syempre, lalo na summer ngayon, affected po talaga. Yun yung isang problema ngayon, medyo naka-stand off sila. Alam ko kasi si More nakakuha ng PRO yan, to take over the facility of PECO. Ang problema sa More naman, kulang pa po sila sa facilities. So, yun yung isang problema sa tawag dito yung palagi pong brownout. Okay, sir. Sa Committee of Energy, kung may ibalik po ito, mapag-usapan ko. So, yun. Ay katulad ngayon, ang may hawak ng tawag dito ng power producer and distribution, si PECO pa rin. So, problema po talaga. Sana po ma-raise nila yan. Out of curiosity, sir, may expertise ba yung More? Ano po? Out of curiosity, may expertise po ba yung More to actually do the takeover and distribute power? Well, mayroon naman siguro, ma'am. Pero, parang hindi kayo sigurado, sir. ang problema po kasi kulang sila sa facility. That's my understanding po. Tinitake-over na po nila. Ang problema, may stand-off naman sila dahil may legal battle po silang dalawang company. So, yun yung problema ngayon. Ang concern ko lang po talaga dito is yung consumer. Tama, sir. Saka parang More started as a mining company 2 years ago and then suddenly it shifted to power. Ayun nga po, nakakuha po kasi sila ng PRO. Alam po, nakakuha sila ng PRO para I think i-cover yata yung PECO. Yun ang problema nila. Wala rin silang facilities. At saka, yun, alam ko, nag-find ng parang may legal battle na sila. Kasi tao dito meron silang parang stand-off. Sige, sir. Matamugi nga salamat, Congressman Lagon. Now, we will open the floor to our media guests for your questions. Those who want to ask, personally, you have to technically raise your hand and alert us if you want to ask questions. But first, sir, from Radyo Pilipinas, we have Kathleen Forbes. Her phone-in question is that, paano ang preparation for rural areas in terms of electricity and Visayas development in general with the Balik Probinsya program of the government? Okay, ulit-ulit, Ma'am Joyce. Medyo mahina po dating. Sorry, sir. I'll repeat the question. This is from Kathleen Forbes of Radyo Pilipinas. Her question is, paano ang preparation for rural areas in terms of electricity and in general the Visayas development with the government's Balik Probinsya program? Well, si Congressman Presley po, mas tawag dito, mas knowledgeable siya about dito sa project ng electricity. No? Although member ako ng committee sa energy, pero sila po yung mas knowledgeable doon pagdating doon sa tawag dito, mga programa ng mga cooperatives natin. Alam ko po, nagre-request kami ng mga nagre-request na ng additional budget para po mag-provide ng kuryente ng lahat po ng barangay dito sa buong Pilipinas po. Okay, sir. So we'll have our first live question from Mr. Ed Sarto. Okay, Mr. Sarto, I think you have to unmute first so you could ask the question. Have technical difficulties we're experiencing, but
We'll proceed, sir, with the question first of Divine Reyes of DZBB. Her question is this: ano po bang interventions or actions ang ginawa na ng ERC dun sa problem ng power sa Iloilo and perhaps Visayas in general, sir? Yun nga po mga problema ngayon. May stand po pa silang dalawa. Affected talaga. Gawa nung kaya nga ako nagre-request, sabi ko, balik sana sa Committee on Energy para po mapag-usapan, maayos, para po hindi magka-problema at saka tawag dito, hindi naman maapektuhan yung mga consumer ng mga taga-Iloilo. Yun nga, pag take over ni Moore, marami po naging problema yung mga consumers sa Iloilo. Nakita niyo yung mga long brownouts na nangyayari, before wala naman yan. So I hope maayos, no? That's why tawag dito, nagsabit ako nung House resolution ko na kung pwede mapag-usapan sa House of Representatives sa Committee on Energy itong problema ng dalawang provider ng power distribution. Okay, sir. Thank you for that. So we'll try first Mr. Cherry Baldo of Hataw. He'll be able to ask his question, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. In your view, sino ang dapat na manatili as power distributor dyan sa dahil kung sinasabi mong walang capability yung more, may legal means ba kayo na ibalik dun sa ECO? And what can Congress do para maibalik yun? Well, wala naman akong kinakampihan doon sa dalawa. Again, ang concern ko lang po talaga is yung mga consumer ng Iloilo na sana po hindi sila maapektuhan, lalo na ngayong pandemic. Problema po kasi talaga yung mga long brownouts na nangyayari ngayon sa Iloilo. Before kasi nung si PECO nag-operate yan, hindi naman talaga natawag dito na experience ng mga tao sa city yung mga ganitong brownouts. I hope tawag dito, hindi ko naman sinasabi na wala rin capability si Moore. Sa akin lang na since take over nila, dapat po ay hindi po nangyayari ngayon. So sa akin, sana maayos nila pareho yung ma-address ni Moore kung since tinikover niya yung PECO, ma-address na yung problema doon. Pag hindi naman niya ma-address yan, dapat po ay tawag dito, tulungan sila ng PECO. No? I don't know kung anong arrangement nila, pero ang sa akin lang, again, is yung consumer na naapektuhan dito sa brownout na nangyayari sa inyo. Cherry, do you have a follow-up question or are you good with that? Okay na. Thanks. Okay. So we'll move, sir, with the other questions forwarded by our media colleagues. From Ms. Lynette Capanti of GMA News Online. Ang tanong po niya, on the dispute between PECO and Moore, this is, have you raised this to the DOE or to the ERC so they can possibly intervene at matapos na raw po yung brownout? So far, ma'am, hindi pa. I'm not sure lang sa Committee on Energy namin. Hindi ko lang nato kung may action sa ginawa dito. That's why ako, nagpasa ulit ng House Resolution na 785, House Resolution number 785, para po, yun nga, ulitin ko, urging the House of Representatives Committee on Energy to immediately conduct an investigation in the of legislation into the status of distribution of electricity in Iloilo City, to ensure that the power distribution will not cease and that the people of Iloilo City will not be affected. Kasi, ang daming, para binukay ng background, doon po ako nag-first year at second year sa Iloilo City kasi ang dami ko po kaibigan doon. So, tumatawag sila sa akin na kung pwede, may magawa na magandang action dito sa Congress dahil sa nangyayari na tawag dito na problema doon sa existing na power utility company which is yung Moore.
dahil nga daw po, palagi po talaga brownout. Affected po yung seats na tinake-over ni Moore from PECO. So, yun po yung reason na gusto ko pa imbestigahan sa Committee on Energy itong tawag dito, itong dalawang power utility company, which is PECO at saka Moore. Sir, for our next question from Ms. Conde Bata from RMN, you touched on this earlier, but maybe to expound on it. Ang tanong po niya, there's a pandemic, and then there's this situation sa Iloilo. Pinakikita po ba kayong solution or compromise para naman daw po matulungan ang mga residente ng Iloilo? Kung ako tatanungin mo man, dapat magtulungan ni PECO at saka ni Moore kasi kung umasa lang sila kay Moore sa ngayon, since kulang pang facility ni Moore, talagang hindi maiwasan na magkakaroon ng brownout palagi doon sa Iloilo City. So sana po, yun nga, inaano ko yung dalawang company na yan na hindi naman sana maapektuhan dahil sa away ng dalawang company na doon, maapektuhan yung mga consumers doon. Ang problema talaga doon, honestly, ang naririnig ko at saka pagkaalam ko ay kulang pa po yung facility mo. Kaya po laging brownout doon. Actually, sir, yan din yung raise the question ni Mr. Dave Pasik of Bombo Radyo. He said na nag-take over yung PECO pero wala naman silang sapat na facility. So ano raw po ang best remedy dito? Kasi hindi naman nasosolusyonan ng more yung problema na pinakaharap ng mga residente ng dito. Tama po yan, ma'am. From Ms. Let Narciso po of DZRH. Pero na daw po bang ginagawa yung local government to help the consumers who are affected sa legal issue of Moore and PECO? Well, ang pagkaalam ko, since continuous pa po ang brownout ngayon, wala po. Oo nga, sir. Sobrang kawawa yung mga residente because sila ang nagsasuffer dito sa nangyaring ito. And, you know, as you noted earlier, yung PECO pa ang nag-run ng distribution, hindi naman nakaka-experience ng ganitong brownouts. Yes, totoo po yan. Have you received information na nagpapirate daw yung more ng experts ng PECO? Because even at that level, wala silang expertise to run the company, sir. Well, kung ako man ang Moore company, ma'am, normal po sa akin na gagawin yan dahil siyempre kailangan ko ng mga expertise para po matulungan yung company. Lalo na po, ito yung mga basic na community na kailangan natin, itong power utility. No? So, expertise po dito, lalo na mga engineers na magagaling, kailangan para makatulong sa company at saka tawag dito, iwasan po sana yung mga galing brownout. So, normal po sa kanila yan na magpapahingin sila doon sa British company po. Yeah, but I think the point of the question, sir, is if you have an intention to take over, dapat from the start ready ka. Hindi yung... Diba parang pinapatsi-patsi mo yung solusyon eh. Yes, ma'am. Hindi ko lang po talaga may kung paano, well, dumaan naman sa due process, yun na po, medyo tawag ito sabihin natin ay hilaw. That's being generous of me, sir, to use the term hilaw. Our next question, sir, we'll have him live. Mr. Elson Kismaro of Manila Bulletin. Please unmute. Elson, are you ready to ask your question? Okay, naka-unmute si Elson, sir, but baka hindi niya... I'll ask first the question of Mr. Edo Punay of Philippine Star. How can the House Energy Committee intervene? What possible legislative measures can be taken when the cases between Moore and PECO are already with the courts? Apart from your house, ang question, sir, this is from Edo Punay of Philippine Star.
How can the House Energy Committee intervene? Of course, you have your resolution that you've already filed. What possible legislative measures can be taken when the cases between Moore and PECO are already with the courts? Well, again, as what I've said, meron nga po silang stand-off na gawa nung nag-file ng motion for reconsideration yata si PECO. So, I hope doon, sa amin lang, ang gusto ko lang doon, mapag-usapan na may explain nila kung bakit po maraming brown-out since the time na nag-take over sila dun sa Iloilo City at saka nagtawag dito pa na yung kukumpre ng mga consumers doon. So, sa amin, na dapat ma-address mo nila yung problema. At saka kung anong may tulong ng bawat isa para po maayos na po. Kasi kawawa po nagsasabot doon yung mga consumer ng Iloilo. So, sa akin, ang concern ko lang naman, wala po akong tawag dito, concern kung sino sa kanilang dalawa yung mag-operate. Sa amin lang, ang concern ko lang is hindi po ma-apektuhan yung consumer ng Iloilo City. Since nakikita natin na tayo na nag-take over si Bob, napakarami po problema na nangyari. Sana po, tawag dito, yun lang po yung sa akin to na kaya ko nagpal para may patawag si Bob at saka tawag dito ma-explain niya kung bakit ganito ang nangyayari. Sir, quick follow-up from Ms. Divine Reyes. Kasi alam naman natin lahat, power is really a gut issue. Ang tanong niya po, do you have an idea or an estimate kung magkano ang nawawala sa revenue or local economy ng Iloilo City because of the rotating brownouts? For sure po, millions of pesos po yan, ma'am. Hindi wala lang ko pong idea kung magkano total amount kung magkano po nawawala. Every time po nagkakaroon ng brownout doon. Pero for sure, malaki po tawag dito nawawala na tawag dito mga losses lalo ng mga establishment doon sa Iloilo. Okay, sir. From Mr. Ryan Papaco of the People's Tonight, ang question po niya, do you believe that a congressional intervention will address the power problem in Iloilo City? Have you secured a commitment from Congressman Velasco to hear your resolution? Yes, ma'am. Nakarating na po ito. In fact, tawag dito pati nagpadala rin ako ng letter address po kay Majority kay Macho, no? Kay Congressman Martin Romualdez. Tawag dito na para ma-address itong problema na ito. Okay, sir. A follow-up. Nelson Kismoro is having a technical problem. He's from Manila Bulletin, sir. So he just messages question. How would you convince the Energy Committee to take up the resolution as soon as possible? They might be distracted because of the COVID-related bills that are pending in Congress right now. Well, makikiusap lang po tayo, ma'am. Tawag dito, alam niyo naman, tama po yun. Since mayroon naman kaming normal na committee hearing palagi at saka malapit naman po ako sa chairman namin, kung pwede po natin magpakiusapan. Para lang po, no? Para lang po ito sa mga tao doon, sa mga consumer na Iloilo na para hindi naman sila maapektuhan at mahihirapan lalo na po sa araw sa panahon ngayon ng pandemic, no? Na tawag dito lagi po sila sa loob ng bahay. Sir, ito, from Ms. Conde Batak, meron na po bang nag-reach out sa inyo from either PECO or more after you have filed your resolution, and have they made their points or their position on the issue, sir? Wala po, ma'am. Wala po. Okay. Wala pa po. I understand Congressman Presley is logging on and he'd be able to join us in a bit. But let's continue, sir, with other questions for you po. For the line, sir. From Mr. Billy Vegas of Bandera. Okay, what are your initiatives to improve the power situation in the Visayas? Meron po bang supply problem or is it a distribution problem? Well, ang pagkaalam ko po, as of now, ang may hawak pa rin ng power producer doon sa distribution, si PECO. So,
tawag dito, sana yung dalawang company na ay magkaayos po, no? Para, again, maiwasan po itong brownout na nangyayari palagi sa inyo ito. Okay, sir. From Sir Melvin Gascon, is a follow-up to our first question earlier. On the Balik Provincia program. Sabi po niya, were there sectors from the Visayas region who were consulted for the Balik Provincia program? And he understands nagsimula na po yung implementation. Okay, ulit ma'am. Medyo putol-putol po. Sorry, sir. This is from Mr. Melvin Gascon. He's asking, were there sectors from the Visayas region who were consulted on the Balik Provincia program? Because the program has already started the implementation. I cannot answer with that, ma'am, no? Wala po akong idea dyan, ma'am. I'm sorry po. Okay, sir. Hopefully kung nandiyan po si Congressman Presley, ma'am, active po yan dahil sa PhilReca, I'm sure meron po siyang alam dyan. Oo nga, sir. We're waiting for him to be online right now. We'll see, sir. Sana makahabol po siya. Oh, Edo Punay, sir, has a question. I think he'll be able to ask it personally. Edu, go ahead. Sir, while waiting for Edu, we'll have him next. From Mr. Bernard Taginod, question of ownership is always a good question. Sino raw po ba ang may-ari ng MORE at sino ang may-ari ng PECO? I don't know, ma'am. No, hindi ko masagot yan. Hindi ko alam po sino mga tao dito, mga may-ari yan. Again, ang concern ko lang talaga is ma-resolve yung problema doon sa mga brownout sa Iloilo City. Wala po akong idea kung sino pong may-ari ng PECO at saka sino may-ari ng MORE. Okay, sir. We'd like to welcome Congressman Presley. Finally, he has joined us and he's online. Still connecting though. Edu, if you'd like to ask your question now. Otherwise, from Mr. Ryan Pakpako, follow-up question. This issue has been active for quite some time. What can Congress do to intervene in this particular case? Apart from your resolution, sir, may nakita po ba kayong ibang paraan? Well, kumbaga kung titinan mo, para ito na rin yung last resort na tao dito since kasi na-take over na ni MORE yung power utility sa Iloilo, di ba? So, mabalik po dun sa Committee ng Energy sa Congress, at least po, pag-usapan po kung paano yung power distribution nila at saka ano brownout kung palagi na nangyayari sa Iloilo. We have to mute some participants first and welcome Congressman Presley De Jesus of PhilReca. Are, kamusta? Are you there now, sir? Yes, good morning to all. Good morning, sir. Thank you for being able to join us today. We'd like to get your opening statement muna siguro, sir, before we start with the questions for you, sir. Okay. Thanks for having me and good morning to all the participants, especially to the hosts of this Kapihan. And it's an honor to be part of this Kapihan and for the question and answer. Thank you very much. Okay, sir. So, unang question po natin, obviously because of the COVID-19 pandemic, livelihood of a lot of Filipinos have been affected and disrupted.
is this the same challenge now that's being faced by rural electric cooperatives? How has this pandemic affected the operations, sir, of our rural electric co-ops? As you know, I think all of us are being affected by the pandemic. What we did in electric cooperatives to mitigate the socio-economic impact of this pandemic, inano namin yung mga tao, yung mga empleyado namin. First, we made sure that all the employees, especially the lineman and the meter readers of the electric cooperatives, are well protected. So binigyan namin silang PPEs, and also at the same time, all the checkpoints in the entire Philippines that are covered by the electric cooperatives, we gave them a free electricity, and some we gave them electric fan. Alam mo naman, mainit ngayon, and we also distributed food packs as well as PPEs and masks for all the frontliner. That's what we did to all the electric cooperatives. And another thing we also did was we gave most of the electric cooperatives, we gave them subsidies. Those who consume below 50 kilowatt per month, we gave them subsidies. But different electric cooperatives, what they did was instead of giving 50 kilowatt per person who consume less than 50 kilowatt per person, some of the electric cooperatives across the board, they gave all the member consumer owners 100 pesos discount. And so far, everything is being well received by all the member consumer owners. Despite the fact we are non-stock, non-profit, ginawa pa rin namin yan. Kasi nga dito, you don't have to wait for the president to call you up. What you can do for your country, inunahan na namin kasi kailangan natin, tulong-tulong tayo. That's why we call it bayanihan. Is that what you call, sir, the Pantawid Liwanag, the subsidy that you mentioned? Yes, that's correct. That's we call Pantawid Liwanag program that we gave to all the member consumer owners who are less fortunate in life. Okay, sir. Thank you for that. Next question, sir. Given that the pandemic has paused much of our country's economic activity, businesses remain shuttered even as we've shifted to BCQ. What's your outlook for the energy sector for the coming months, sir? So far, as far as the energy is concerned, wala akong nakikitang problema. We have enough as the power is concerned, enough tayo dyan. As you know, the household consume went up, but the industrial as well as the factory businesses, including hotels, went down. So nagkaroon lang ng balance. But you know, I don't want to wish that we will remain under GCQ not because I'm worried about our economy, as everybody does in the whole world. Yun ang problema ngayon, yung ating economy. So pag tumagal pa ito, baka hindi na kayanin na natin. Thank you, sir, for that observation. Actually, ako kahit sa bahay, talagang nagtaas yung konsumo namin, sir, ng electricity. Electric fan has to be on 24/7. Hindi mo kakayanin kung sobrang init eh. Totoo yan. If I may add something, Ma'am Joyce, see what happened was, I remember a lot of people were complaining about their bills. Actually, their consumption went up, not the rate of the per kilowatt hour. And since the lockdown started 2 months ago, all of us stayed home. And even I stayed home. So, nangyari talagang tumaas yan. And then, our meter readers, hindi nakalabas. So, what we did estimated, we averaged the last 3 months before the lockdown, December, January, February, in-average namin yan. But we knew from the very beginning, under-reading ang tawag doon. Kasi mababa yun. December, January, February is the months of, we call this very cold season yan. December, January, February. And then, here comes March, April, summer na talaga. At nakita niyo yung weather. Palo minsan ng 40. Masyadong mainit yan. Yun ang problema. So,
I understand a lot of the household that they were complaining about their consumption of the electric bills. Kasi especially ngayon, wala silang trabaho. So nakakaawa talaga. Wala ng trabaho, they can't even go out. Of course, uunahin nila ang kanilang pagkain. So talaga it's very trying times for all of us. So what I wish is matapos sa sana to. Kawawa ang ating mga, not only the poorest of the poor are being affected, including the middle class. Ang hindi lang apektado talaga yung mga oligarch, yung mga mayaman na kahit 2 years, 3 years sila hindi lumabas, ay okay lang. But for us, including you, I, and all of us in the middle class, tinamaan din tayo rin. Tama yung observation ko, sir. No? Actually, even here in Manila, you'd see it, it's very stark. You complain about the poor people na ang tawag nila yung pasaway, pero actually, ang lumalabas yung may kotse. There's no public transportation. So, you'd have to be middle class and above to be able to be mobile at this time. Actually, what I experienced, a friend of mine, I think you walk, almost 2 days para makarating lang because, ordinary people, they don't have the means, na magkaroon ng sakyan o mobile. So, naglakad lang siya. Kawawa yung mga tao, gano'n. Not, again, you cannot blame the government. Talaga nasa pandemic tayo. We're in a crisis talaga na we're suffering right now. Na hindi lang tayo, buong mundo nagsasuffer na ganyan. We're lucky enough that hindi pa ganun kalaki talaga ang ating nasasuffer ngayon because of kahit pa paano, maraming pasaway, pero maraming rin naman takot. So siguro, for me, ang importante dito yung social distancing and always be aware yung kung sino yung mga taong sa kapaligid mo. Yun lang naman ang importante. Sir, prior to you joining us, we were discussing the power situation in the city and obviously the legal tussle between the former distributor and the new distributor, More and Peco, has really affected our kababayan in Iloilo, no? Our fellow Ilonggos there. Ang question, sir, from Mr. Dave Pasig of Bombo Radio, is PhilReca taking an official stand regarding More and Peco's legal tussle? And what actions or outcomes is the party is pursuing? Kanina kasi, sir, discuss namin with the new distributor para mas dumami yung rotating brownouts. In fact, may one day na nagkaroon sila ng 13-hour brownouts din. Okay. First of all, the PhilReca only covers electric cooperatives. But I have the PECO, I think I monitored their situation there with regard to PECO and More. For me, the 13 hours brownout is not acceptable. Especially we're in a crisis of pandemic natin ngayon. Na dapat talaga inaayos nila yan. But again, there's a legal tussle going on. Mahirap na sumausaw dyan. But what I can say is that, electric cooperatives as na dapat talaga inaayos nila yung 13 hours brownout. It's unacceptable na magkaroon ng 13 hours brownout talaga. Na ang mga tao ngayon, sa bahay lang, medyo they will be agitated kapag ganitong kahaba. And all of us, we're just relying on the news over TV, problema, over TV and radio. And of course, the internet, sa cellphone natin. What if 13 hours definitely hindi makakayanan ng mga tao, especially summertime ngayon. So I think I heard that kung saan nila filed meron ata sa Congress yung pinalo something, and I really know that I knew that kung saan told me about that, but hindi ko pa alam yung details about that. Yes, sir. Earlier, si Congressman, he was discussing yung resolution that he filed in Congress na to probe the situation in Iloilo. Sir, from Ms. Beth Narciso of DZRH, one particular neophyte power company has been actively trying to replace electric cooperatives across the country. It has been drawing a lot of attention for its aggressiveness. I think she's referring to the More Electric and Power Corporation. What does it mean for consumers if this company is successful in its endeavors? Which one you talking about? Na electric cooperative that you're trying to get? Hindi niya, sir, binanggit dito, but she said that it has been
aggressively trying to replace power co-ops across the country, sir? I think that threat has been lingering for the longest time because they see the electric cooperatives are more viable and economical and more viable. As you can see, 50 years ago, the electric cooperatives are not that good, but now we are at par compared to the private distribution utilities. So see this, the oligarch, they see the opportunity to come in to the power sector, to the franchise of the electric cooperative. The PIRECA, I will stand here for the longest time. Where are they? Where were they 50 years ago when the government needed to electrify the countryside? Where were those oligarchs 50 years ago? Wala sila. Electric cooperatives took over sa lahat ng mga yan. Ngayon, nakikita nila, maganda na yung electric cooperatives. We like at par with the private distribution utilities. Even the remotest place that we call sitios, kami ang nag-electrify dyan. We electrify them, we give them the electricity, even to the farthest and far-flung barangays na hindi kaya abutin. Actually, they consume only what? When they're consuming around 50 pesos a month lang yan. So we call that missionary. So hindi yan papasukan ng mga private. Because private, usually, they are profit-oriented. Compared to electric cooperatives, we are service-oriented. So once na pumasok ang mga private into the turf of the electric cooperatives, I'll bet hindi nila pailawan those sitios remaining. Actually, we still have over 2.3 million households or sitios na unenergized that translates around 15 to 20 billion pesos. Once the electric cooperatives were taken over by the private, those sitios hindi na mapapailawan dyan. Imagine that. Not only that, remember the sitios is a moving target. When I say moving target, for example, ako, nakatira ako sa isang sitio, I have 4 kids. Lumaki yan. Lilipat na naman yan sa mas malayong lugar. So we need more transformer, we need more poles, we need more transmission line, papunta ron. The electric cooperatives, we provide those. We're not thinking about making money, we're just thinking of energizing the last hold that we can see. Yan po ang electric cooperatives. Once the private comes in, problema na yan. Wala nang mapapailawan. Yung mga natin na, because, the electricity is no longer what we call this, privilege. It's a right sa panahon ngayon. Karapatan ng bawat mamamayan na magkailaw sila na dapat so they can, especially now, pandemic, kawawa mga estudyante ng bata, they can go to school. Why? They are afraid to be to have a COVID. So what they do in the school, gusto nila online. What happened to the sitios? So, wala nga kuryente. Online pa isipin nyo. So kailangan talaga pailawan natin yan. Kaya next week, comes Wednesday, we have a meeting in Committee on Energy. Yan ay mumungkahi ko na kailangan punduhan na before the president terms and na kailangan mapunduhan na lang. Para lahat ng bahay sa Kanayuna, especially the sitios, ma-electrify niyan. Especially, there's executive order, yung Balik Probinsya program. Yan ang malaking problema natin. Because if all these people, or the illegal settlers or mga natin dito sa ating Metro Manila, lumipat na ng probinsya. That concerns us. Why? Paano naman sila? Kawawa naman sila. Siyempre, titira yan. Not in the city, town proper, kundi sa probinsya, sa malalayong lugar yan. So, kailangan namin sila pailawan. Yan ang aming one of our visions again. To make sure that all the people that comes back to the provinces, make sure that only they have their land to be provided as well as the electricity. Okay, sir. Quick follow-up from Ms. Divine Reyes of DZDD. Since private investors have access to a much larger capital, wouldn't they be able to be more capable of providing cheap and equitable access to power in the provinces? Yeah, that's a very good question. That's true, Madam Joyce, na the private, they got big capital. Ikaw ba, let me ask you this question. Pag ikaw ba may capital, ano una mong titingnan pag nagnegosyo ka ng billion-billion return of investment, right? Kailangan mo kumita.
In electric cooperatives, we are non-stock na profit. Walang kita rito. Actually, kami pa minsan, yung mga remote places, they only come down from the mountains after 3 months, saka pa lang sila nagbabayad. Yan, mga oligarch o private investor, it's true they have a big capital. Pero they won't gamble their money. Ang return on investment nila, maliit lang in return. They want huge profit. Yung ROI nila, gusto na in 5 years, na-return na kagad. And anong reason pag ginawa na? Tataas ang kanilang rate. Because in electric cooperatives, vis-a-vis sa private, in private is different ang rate methodology nila. Ano ibig sabihin nun? Meron silang what you call this, meron silang provision na to make money. Iba yung rate nila kumpara sa rate ng mga electric cooperatives. Sa amin wala. Zero ang rate. What we do is, we have only 1 peso in every kilowatt hour. Yun ang pinanggagastos namin sa poste, pag-upgrade sa station, day-to-day operations, salary and wages ng ating mga empleyado. So, pag pumasok sila, make sure, sigurado ako tataas ang mga konsumo o rate ng mga electric cooperatives at hindi papayag ang mga member consumer owners namin because at the end of the day, who owns the electric cooperatives? The member consumer owners. Kami, na tiga-probinsya. So, sa amin pa rin dadaan talaga yan bago sila makapasok dyan. Okay, sir. So, just to go back to the issue of power cooperatives being taken over by the visitor oligarchs, yung sa case ng Paleco in Palawan and PECO in the city, do you see a similarity because PECO has been in operation for 97 years, I think, close to 100 years, and then suddenly it's being taken over by more? To answer that question, remember when we're talking about taking over the private, actually, in electric cooperatives, meron tinatawag na QTP, yung qualified third party, wherein the private investor can come in para pumasok dyan. And we open that up. We sign a waiver para makapasok lang. Ayaw nila. Why? Wala silang kita doon. Ang gusto lang kunin, yung mga provincial na city. For example, in my place, Santiago City, yan gusto lang kunin. Gusto nila yung luto na, kumbaga sa pagkain. Ayaw nila sila yung magluluto and everything like that. Kaya yan ang tinatawag namin na QTP na binigyan namin. And another good example, yung sa Mindanao, sa farm area. Walang gustong pumasok doon ng mga private. Gusto talaga nila yung established na ng papasukan nila para madali na sa kanila. With regard to your question with Paleco, same thing siguro ang problema. I'm not well versed when it comes to PECO. I only heard that they have a legal tussle between PECO and more. But as far as Paleco, siguro, kung yung Paleco side, I can understand kung bakit. Because alam mo naman ng Palawan, it's tourism hub yan, soon to be a tourism hub. Kaya nakikita nila ang demand dyan. Right now, I think their demand is around 40 to 60 megawatt a month. Siguro yan, in the next 5 years, kapag gumanda na economy natin, papalo yan. It will shoot around over 100 kilowatt. So, they see the opportunity, the oligarch, the private companies, see a big opportunity to come in for them. Para ito talaga money making. Actually, the electric cooperatives, when you turn it to private, it's a money making talaga. Pero in electric cooperatives, we don't make any money. We're non-stock non-profit. Kaya yan ang pinaglalaban namin dito. Na sana yung naumpisan ni Pangulo way back 50 years ago, sana magtuloy-tuloy ito. The people who will be benefited from this is the member consumer owners. Tayong mga probinsya at wala na iba. You're being very kind in your words, sir, pero hindi ba if you pair it to the boat, pagkakamkam yung nangyari doon? Oh, yeah. I've been trying to be, civil enough, siguro. But, yeah, that's tantamount to what you said also. Ganyan talaga yan. Pero, again, sa electric cooperatives, I can speak on PECO, but I feel yung kanilang, nararamdaman ko ang kanilang feeling kung ano nangyayari sa kanila. But again, it's a legal tussle, baka I don't wanna add insult to injury para sa kanila. Pero nandito kami, kung lumapit sa amin, kung sino man lumapit sa amin, may private o mapa-electric cooperative, to that matter, kaya pa rin naman namin tumulong.
in our own capacity. Kung ano lang kaya namin through experience. Because the 121 electric cooperative, magkakait kami lahat. Kasi sino tutulong sa amin kundi kami rin. Kung makakumpara sa private, masyado silang malaki kumpara sa amin. Kami maliit lang. What our main objective is to make sure to continue the legacy that was left by President Marcos 50 years ago. Actually, kung hindi kay Presidente Marcos, wala itong, hanggang ngayon, wala sigurong electricity sa mga kanayunan natin. Okay, sir. We're down to our last 3 questions. So, very quickly. From Mr. Melvin Gascon, yung sitwasyon daw po ngayon sa mga probinsya, nagsaan ng consumers sa pagbayad ng kanilang power bills na nabinbin dahil since the ECQ and GCQ started. Pero po ba kayong standard protocols na sinusunod at may policy po ba kung ang mismong power co-ops naman ay hindi sumusunod dito? Again, that's a very good question. Actually, we don't encourage, since the lockdown, we never encourage the member consumer owners o yung mga consumers natin, consumidores, na pumunta para magbayad. I told them they can wait since 4 months naman yung installment basis namin. But, you know, people, ang katwiran lang, nasa labas na kami. So, ano namin din ang bayad namin. Kesa naman uwi pa kami, mamamasahe pa kami, o lalabas pa kami ng bahay. So, they're trying to limit yung kanilang paglabas. And at the same time, they utilize. Nasa labas na din ako, mamalengke na ako, magbayad na ako sa ganito. Because what I heard from the member consumer owners, usually, even I'm a congressman, araw-araw nakakausap ko sila. I interact with them. That's the good thing about me. So nararamdaman ko sila sinasabi sa akin, kung una-una, nagpapasalamat kami sa binigay yung less than 50 kilowatt. Kung kaso nasa labas na kami, ayaw namin matambakan kami ng aming bills. Anyway, may pera na kami. We might as well pay it. Kapag hindi namin binayan, magastos namin ito. Problema din namin yan. And I even told all the member consumer owners ng mga electric cooperatives, I'm talking about the whole electric cooperatives, walang putol, no disconnection, no penalties, no prepayment, no surcharges, wala. Freeze lahat dyan. And we encourage them na 4 months pa rin yung kanilang installment. But not all follow that. Gusto talaga nila magbayad since nasa labas na sila. And when it comes to protocol, yes, we do. In electric cooperatives, meron kami mga security guard, even the police force. That's why I would like to acknowledge yung mga policemen natin na tumutulong sa amin that we observe the social distancing. Kasi minsan nga, nagkagulo sila, gusto sila unahan dahil ano. So, isanara namin ang mga ibang co-op na bayad, yung kanilang mga, kung saan sila babayad, para lang ma-observe, para malaman nila that we do observe social distancing. And one good thing about the electric cooperatives, some of the electric cooperatives, meron kami tinatawag na yung drive-thru. Kagaya sa mga kainan, may drive-thru din kami. So, wherein, person na car, hindi mo na kailangan bumaba para bayan. You can go to the kiosk namin, iaabot mo, meron naman kami mga teller doon through drive-thru payment center namin. Kaya, naano namin, ang mga electric cooperatives, talaga very innovative when it comes to that. Kaya ako, natutuwa ako sa mga nangyayari ngayon. Of course, not in pandemic, sa mga tao natin na talagang very disciplined sila despite the fact may nangyayari pandemic sa atin. Naintindihan nila na mas maganda magbayad sila kaysa paggastos pa nila at problema nila down the road ang pagbabayad. Napakaganda nung minention nyo na innovation, ano, na drive-thru yung pagbabayad. Very interesting. For our last question, sir, is just quickly, from Mr. Ed Sarto, EZME, yung Meralco, sir, at least dito sa NCR, gumawa daw po ng imaginary bill or averaging of the bill for consumers during the time of ECQ, and this resulted in, ang term nga po niya ay sandamakmak na reklamo. Even in social media, you can actually read them. Ang electric cooperatives po ba ay gumawa rin ito, or paano niyo po naiwasan na mangyari ito? Actually, ERC kasi ang nagpatupad yan. So there's guidelines that we follow. There's advisory from ERC na, remember, first the question was, back then, before the ECQ in the Luzon, ang electric cooperatives ba, ang distribution utilities, mere private or public, are part of frontliners. Yun ang very
question talaga eh. Back then, nag-alangan sila. So, sinabi namin sa mga wag na tayo mag-reading. Even the electric cooperatives, nag-average din kami, but only for 1 month. But nung lumabas sila DOE na frontliners din kami, because of the lineman, kapag ang mga linemen namin hindi lumabas, nag-brown out kayo, pinigilan kami lumabas, hindi kayo magkakailaw. So, we appeal to DOE na isama kami sa ATF, isama kami as being frontliners. So, but the first month, hindi namin sila pinalabas because back then, wala pa mga protective gears ang mga tao natin. Kaya nung nakapili ang mga electric cooperatives, saka pala kami nag-decide, sige, mga meter readers, sumabas na kayo because the averaging from the previous 3 months ay hindi accurate yun. Nagbibigay lang kami na, estimated lang yun eh. As you know, mababa talagang konsumo ng December, January, February because malamig yun. Noong March and April talaga mataas. So sa amin, nagreklamo sila, but we explained to them na eto talaga ang bill nyo. So kailangan talaga paliwanag. But in Meralco, I think 2 months sila nag-averaging. So talagang mag-spike yan. At the same time, what I heard, ang nirereklamo dyan, yung convenient pay ata ng 47 pesos. I think yun nirereklamo. In electric cooperatives, meron din kami online payment. But we don't charge 47, we charge 15. And the 15, hindi sa mga electric cooperatives yan, sa Cebuano, Luberio, sa mga private yun, not even 1 cent na pupunta sa amin. Yan naman is not compulsory kung gusto lang nyo. Because in the province, is totally different from sa Manila naman. Dito, ikapit-bahay mo, pwede lang makisuyo. Ito, iabot mo. Actually, in the provinces, it's some of yung far-flung barangays, mga kapitan doon, they pull together. Isang beses na lang silang bababa ng bayan para magbayad. Yung kapitan doon ay kinukuha lahat ng bayad nila, so sila na pupunta sa probinsya. Malaking tipid sa kanila. Yan ang kagandahan sa amin. So that's why we don't experience that. And besides, ang mga member consumer or sila rin may-ari ng mga electric cooperatives eh. So naintindihan nila. May tinatawag kami mga namin, yung MCOs namin na bawat barangay, meron kaming point person doon na sila na mismo nag-explain. Because at the end of the day, unang-una, we're non-stock non-profit. We are highly regulated. Etong co-op nito, at the end of the day, wala kaming kita rito. Alam ng mga members namin, kaya hindi sila magtataka. Kaya mas madaling ipaliwanagan sa kanila at naintindihan nila during the lockdown, staying at home lahat. Yun lang ang difference namin. Thank you. Thank you so much for that, Congressman Presley. I think we've covered almost all the questions. We'd like to thank our colleagues in the House of Representatives for their polling questions as well. We covered a lot of topics today, from the legal tussle in Iloilo City, the rotating brownouts that Ilonggos had to suffer right now. We also discussed about the situation of electric cooperatives under our pandemic situation, and how electric consumers are given some sort of relief by our cooperatives through subsidies and by actual reading of the meter as opposed to just averaging their bill. So I think at this point I will ask for some closing message from both of you gentlemen. We'll start with Congressman Lagman, please. Congressman SL? Again, Iloilo people shall not suffer because of the legal battle between PECO at saka yung Borno, which is the two are the power distributor facilities ng Iloilo. So sana po maayos nila yung problema at wala na po yung brownout doon, hindi na po mag-suffer yung mga consumers doon. And then thank you also for supporting us, and I hope you all will support us sa mga batas na pinapasa namin yan sa 18th Congress. And thank you again for inviting us dito sa magandang programa niyo po, itong virtual kapihan. Mabuhay po kayong lahat at please stay safe. Thank you so much. God bless. Thank you, sir. Now we'll have Congressman Presley, please. Unang-una, sa inyo, Madam Joyce, and some of our speakers dito, salamat, especially kung Congressman Sani Lagon, which is also an advocate when it comes to electricity. Nakikita ko si Kong Sani Lagon na talagang ang puso at isipan niya ay nandito sa
sa mga movement dito sa electrification, not only in Metro Manila, but the entire Philippines. Kudos to Congressman Sani Lagon. Para sa inyo, ma'am, anytime, if you have any question with regard to the electrification, kung ikabubuti ng ating bansa, nandito kami para sa inyo. And ang panawagan ko sa ating mga member consumer owners, mga electric cooperatives, na makakaasa kayo. PERECA will always defend and protect your rights, especially sa pagtaas ng kuryente. Actually, when you see, Madam Judge, lahat ng electric cooperatives, we are much lower when it comes to rate kumpara mo sa private. The reason is obvious. Wala kaming kita. The rate methodology is totally different from them. Kaya mababa kami. Eksakto lang yun sa amin. Kasi every month, nagpapal kami ng reportorial namin sa NEA. So, NEA plays a vital role sa mga electric cooperatives under the leadership of Administrator Edgardo Rama Masunsong na talaga siya. Every co-op, pinupuntahan niya yan to make sure ano pa ba ang kulang sa mga ganitong co-op, ano ba ang pwede niyo i-improve, make sure ba ang mga member consumer owners nyo, sila ang may-ari ng mga electric cooperatives, masaya ba sila sa ginagawa nyo. From then, we can rectify what is wrong. So, yan ang namin kaganda sa mga kooperatiba, na ipapadama namin sa mga member consumer owners kung gaano sila ka-importante sa amin. At isa pa, especially every year, meron kami tinatawag na Annual General Membership Assembly, wherein lahat ng mga member consumer owners nagtitipon-tipon para malaman nila what's going on to their on their own electric cooperative. But this year, nananawagan ako baka hindi mangyari yan because of the mass gathering, bawal yan. So what we did, yung pondo namin para doon, ibinigay din namin sa kanila through, ayun nga, yung Pantawid Liwanag program. Yung iba naman, binigyan namin sila ng pangkabuhayan nila. Kasi pwede namin bigay yan. We did not make any supplemental budget. We just realigned our budget. And naayon naman yun sa batasyon ng NEA o guidelines ng NEA. As long as na hindi kami pass on o naniningil sa mga member consumer owners namin, okay naman yun. So parang masaya sa amin ang mga member consumer owners namin na nakikita nila kahit na electric co-ops lang tayo. Kasi alam mo naman, when you say co-ops, medyo mababa ang tingin nila, but not now. Iba na ang mga electric cooperatives. Not even the electric cooperatives, pati yung mga co-ops natin dyan sa probinsya, nag-level up na. So they cannot say, co-ops lang kayo, hindi kayo talaga, hindi kayo at par sa mga private businesses. I think they're in a rude awakening pagdating dyan. Iba na. Lagi kong sinasabi sa mga electric cooperatives, especially in this in trying times, there's always light at the end of the tunnel. Talagang kahit na ng ating mga ginagawa. Muli, nagpapasalamat kami sa inyo sa lahat ng mga resource speakers nyo, mga nag-phone questions. Nandito ang electric cooperatives, ang Power Boys, kasama si Congressman Sani Lagon na nagpapasalamat sa inyo at muli magandang isang maalat at makuryenteng umaga sa inyo lahat. Okay, sir. Thank you again, Congressman Lagon and Congressman Presley, for being with us here today. Thank you for the amazing service that you do for our constituents in the provinces. Thank you also to all of our media guests, and we hope that you could join us in our upcoming virtual Kampihan sessions as well. Maraming salamat, maraming salamat sa pagtambong. And stay safe everyone and have a great day po. Sani, how are you? Nakamute. Hour by hour, minute by minute, I got my love for you, and you know it. I would never leave you on your own. I just want you to know you'll always be my baby.
was zero, but I was no one. I'm nothing but myself. You are no one else.